Water signs, tignan po natin kung ano ang mensahe para sa iyo ngayong araw. Keep in mind po na ito ay general reading lamang, so hindi po lahat ay makaka-relate, so be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nais pong mag-avail ng ating private readings, Lucky Stones and Amulet, makikita nyo po yung link sa description box below. So we have the stork, ayan, pwedeng ito yung energy ninyo. Hindi ko alam kung may buntis ba dito, may kapapanganak lang. Water signs, ayan, or meron dito nagbabalak pong lumipat ng bahay, lumipat ng trabaho, ng tinitirhan yung iba sa inyo. Ayan, so pwedeng may mga pagbabago kayo na gagawin dito pagdating sa life niyo. So parang buo na yung decision niyo kung ano man yan. Tignan natin ano pa ang mensahe para sa iyo. Spirit guide, mensahe pa natin. Mensahe pa po natin. Meron tayo ditong choosing your path. Ayan, all is possible. So, tinitignan nyo po talaga kung ano ba yung mga pwede ninyong gawin. Saan ba kayo pwedeng pumunta. Ayan. So, hindi lang to pag-alis, hindi lang ito pag-travel. Kung hindi ito po ay parang gusto ninyong baguhin kung ano ba yung takbo ng life ninyo. Meron tayo dito ang grace and gratitude. Through gratitude, joy expands. So, ayan po. Sinasabi naman sa inyo dito ni universe kung sa tingin ninyo, water signs is wala pa kayong magawa as of this time. Wala pa kayong magawa sa inyong sitwasyon. I-embrace nyo muna, okay? Or sabihin natin na, do not embrace pala. Kung hindi, i-accept nyo muna kung ano ba yung nangyayari sa inyo. Ayan. And maging happy kayo. Maging thankful kayo sa kung ano man po yung mayroon kayo ngayon. Ayan. We have taking shelter. The answers are within. So, sabi ko nga sa inyo, alam nyo naman yung gagawin ninyo. Alam nyo yung gusto ninyo. Yun nga lang kasi meron dito, pwedeng nandun kayo sa sitwasyon na hindi talaga kayo agad-agad makagawa ng desisyon. Ayan. Kaya, tsaga-tsaga muna. Ayan muna yung kailangan ninyong gawin. At kailangan ninyong matutunan ang magtsaga-tsaga muna. Tignan natin, Spirit Guide. Ano po itong the stork? Ano po itong mga energies na ito, Spirit Guide? Tignan natin. What is the stork? We have child. So, yung iba nga po sa inyo, pwede po kakapanganak lang. And meron dito, pwede po na uwi na. Magpo-for good na yung iba sa inyo para sa inyong mga anak. At meron din dito, pwede po na gusto nyo pang masundan yung anak ninyo. Ayan, kung pwede pa yung iba sa inyo. Or meron dito nag-aalaga ng apo. Meron ako nakikita, pwedeng kung nasa ibang bansa po, kung kayo ay meron na kayong apo. So, yung iba po sa inyo, pwedeng meron kayong anak na nasa ibang bansa, yung family nila, so pwedeng susunod po kayo doon at pwedeng medyo mag-babysit kayo, mga ilang months. Tignan natin. So, parang may nangangailangan dito ng tulong ninyo. Hindi ko alam kung may kumadro na dito. Ayan din, isa din yan sa pumasok sa aking intuition. Yan. Tignan natin. Or happy kayo ngayon kasi pwede po kasama ninyo yung mga anak ninyo, yung mga apo ninyo, or kasama nyo yung family ninyo, water signs. We have family nga. Okay, so bago pa natin yan nasabi, bago ko pa pinul pala yung card, ayan na. So, ayan nga po yung iba sa inyo. So, happy po kayo. Ayan, kasi pwede rin na may mga napapag-usapan kayo dito. Mas serious usapan kayo ng family mo. Mukhang meron kayong mga pinaplano dito. Tingnan natin, grace and gratitude. We have departed loved ones. Okay, so pwedeng may dinalaw din kayo ngayon. Meron kayong mga inalay sa inyong mga mahal sa buhay na maalam na. Ayan. O mga nagpapahinga na. We have taking shelter. We have elevator. So, meron dito lilipat sa lilipat kayo sa condo, ganyan. Or pwede rin yung trabaho po ninyo, pwedeng mas magiging mataas na. So, yun. Pwede rin baka may nagpapa second floor, nagpapa third floor dito ng bahay. So, ayan po yung pinapakita sa atin. Tignan natin kung ano pa ang mensahe. Spirit Guide, mensahe pa po natin kay water signs, Cancer, Pisces, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus. Trabaho, we have Two of Pentacles. So, kung kayo po ay, may trabaho ngayon. So, madami pa ding gawain. And also, kailangan nyo pong i-balance yung inyong oras ngayong araw. Knight of Wands. And meron tayo ditong the Hierophant. So, pwedeng may meeting kayo for today. Ayan, or baka may masermonan pa dito. So,
Ayan, kailangan nyo talaga mag-focus sa trabaho. Tignan natin pagdating sa kapera, ay not kaperahan ko, hindi ito ay pagdating sa negosyo ko. Meron pa may mga mini negosyo dito. Okay. So for some of you, medyo nahihirapan kayong abutin yung quota ninyo. Sabihin natin, itong 24 or 25, pwede po na hindi ninyo na-reach talaga yung quota ninyo. And for now, yan, yung iba naman sa inyo, pwedeng nahihirapan kayo ngayong araw. Some of you, pwede ngayong araw lang itong energy na to. Ayan, medyo nahihirapan kayo dito. So, ano ba yung pwede ninyong gawin? So, improve nyo pa po yung inyong mga produkto. Ayan. Meron tayong Queen of Pentacles. Kasi napakalaki pa po ng pwede ninyong kitain pagdating dito sa inyong business. Kailangan lang marunong po talaga kayo na makisabay. Ayan, makisabay, i-improve kung ano yung dapat i-improve. I-market talaga ninyo yung inyong business. Tingnan natin. Spirit guide, ano pa po pagdating sa kaperahan? We have 4 of Pentacles. So, kailangan nyo magtipid ngayong araw. Yan sinasabi sa inyo ni Universe. Oo. King of Pentacles. Pero happy yung iba sa inyo. Actually, yung iba sa inyo gusto nyo magtipid. Pero kung meron naman kayong pagkakagastusan ngayong araw na ito, is happy pa rin naman po kayo sa kung ano man yung mga pagkakagastusan nyo na yan. Oo, kasi alam nyo naman po na babalik siya. Or kikitain nyo siya ulit. Pagdating sa love life, sa mga single, we have Knight of Pentacles. So, marami tayo dito mga single na ang inaatupag talaga ngayon is trabaho. Ayan. Pero meron din naman dito, looking naman kayo for a relationship. And nakikita ko sa inyo, yung gusto nyo maging relasyon talaga, next ay seryosohan na talaga. Oo, gusto mo doon na siya mapunta sa kasalan, ganyan. Hindi man siguro agad-agad, pero gusto mo na kung sino man yung next na makakarelasyon mo is yun na din yung magiging asawa mo. Sa mga ano naman po in a relationship, we have Queen of Swords and we have Strength. Okay. So nilalaban yung relationship. Actually, meron dito matapang ngayon, nagtatapang-tapangan. So pwedeng hindi ko alam kung di ba kayo kinakausap. Pero ayan, Queen of Swords. Ay, Queen of Wands pala to. Ay, 8 of Wands. Ano ba yan? Nahihilo ba ako? Sakit kasi yung ulo ko kagabi. Pero ayan. So, Queen of Swords, Strength, and 8 of Wands. Okay. So, pwedeng pang nag-uusap kayo dito ng person mo, baka ang nabibigay mo sa kanya is anxiety or baliktad, no? Pag nag-uusap kayo ng person mo, pwedeng lagi kanyang pinagbibintangan. Okay? Parang lagi siyang may pinupunto dito pag nag-uusap kayo. So, meron sa inyo dito, medyo natatakot na kayong kausapin yung person mo or para bang lagi kang kinakabahan every time nakakausapin ka niya or mag-chat siya sa'yo. Ayan. Pero ayan naman, siguro meron lang siyang sinasabi sa'yo, ganyan, pinapayo. So, 8 of Wands. Kasi good communication naman itong 8 of Wands natin. Yung person mo lang talaga, siguro need niya ng security, need niya ng assurance. Kaya po nakakapag-isip-isip siya ng mga kung ano-ano or lagi kanyang napagbibintangan. Tignan natin ano pa yung mensahe, spirit guide. So, parang kasing wala siyang peace of mind dito. We have Page of Cups, the Unknown card, and we have 8 of Cups. Pagdating po ito sa mga mag-asawa. So, dito naman, parang hindi sineseryoso yung mga, yan, kunwari yung asawa mo, pag nanghingi ka ng advice sa kanya, pag meron kang plinano, parang hindi siya naniniwala. Yun yung nakikita ko dito. So, medyo kulang sa suporta. Ayan po, para kasing hindi sineseryoso yung mga plano mo, or baliktad, baka naman pag may pinaplano yung asawa mo, feeling niya hindi mo siya sinusuportahan. Ayan. Hindi ko alam kung funny ba talaga yung energy ng asawa mo, kaya ganyan yung nafe-feel mo. We have I'm starting to understand our connection, and we both know I'm not the one for you. So some of you are dealing with your karmic partner, karmic relationship po ito, yung kadil ninyo. So meron lang kayong lesson na kailangang matutunan from this person. Ayan, yung iba sa inyo kung nasa bingit na ng alanganin yung inyong relasyon or nasabihin na natin na pwedeng papunta na kayo sa paghihiwalay. Oo, kung doon talaga siya mapupunta, ibig sabihin this person is karmic partner nyo lamang po. So, ayan, meron na parang kung ano man yung natutunan mo dito sa relasyon na ito, ay yun talaga yung need mong matutunan. Ayan. So, kung kayo naman ay sabihin natin, hindi nyo natutunan, di kayo nadala, ayan po, sabihin natin, may babalik ulit na tao, ay hindi babalik, may darating ulit na tao sa life ninyo na same lessons yung ibibigay niya sa'yo.
Kasi di mo nga matutunan. Ayan po. So, every time, di ba, kung meron tayong makikilala, kahit nga sa kaibigan natin di ba, pag meron tayong nakilala, tas ganun yung nangyari, ano yung tinuturo sa'yo nung tao na yun? Di ba? Na huwag kang maging masyadong huwag kang maging masyadong mabait kasi ita-take advantage ka. No, kasi pwedeng yung kaibigan mo na yun, tinake advantage ka kasi sobrang bait mo sa kanya, sobrang mapagbigay mo. So, mga ganong lessons po. Tignan nyo din kung ano ba yung tinuturo sa inyo nung isang tao or nung isang sitwasyon. So, ayan lang po, water signs. Maraming salamat po. Mag-iingat kayo always. More blessings to come and happy holidays.